May mga kaaway ang buhay mo na hindi kailanman sumisigaw. Hindi sila lantad, hindi sila halata. Ngunit araw-araw may unti-unting kinukuha sa iyo. Hanggang isang araw, magugulat ka na lang na pagod ka na mabuhay. Ang pinakamapanganib na pagkawasak ay hindi nagmumula sa isang malaking trahedya. Ito ay nanggagaling sa mga maliliit na ugaling pinapayagan mong manatili. Tahimik silang kumikilos habang abala ka sa ibang bagay. Walang ingay, walang babala. Dito pumapasok ang aral ng Stoic philosophy. Hindi lahat ng sumisira sa iyo ay panlabas. Kadalasan, ang pinagmumulan ay ang sarili mong kilos na hindi mo binabantayan. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkilala, sa mga bagay na unti-unting kumikitil sa iyong lakas. At ang tapang ay ang kakayahang harapin ang mga ito nang hindi tumatakas. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalamang hindi na ibabahagi ay kaalamang hindi lubos na nagagamit. Kapag mas marami ang nagigising, mas tahimik na humihina ang mga maling ugali. Ang pagbabago ay mas matibay kapag sama-sama. At ang pag-unlad ay mas nagiging makahulugan kapag may kasabay. Ayon kay Marcus Aurelius, ang buhay ng tao ay hinuhubog ng paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi kapalaran ang humihila pababa sa atin, kundi ang mga gawi na tinatanggap natin araw-araw. Sa video na ito, haharapin natin ang mga ugaling akala mo ay walang epekto. Ngunit sa likod ng katahimikan, sila ang unti-unting sumisira sa iyong direksyon. Manatili ka hanggang dulo, dahil maaring isa dito ang matagal nang humahawak sa iyo pababa. Ugali number 1. Tahimik na pagpapaliban ng mahahalagang gawain. Ang ugaling ito ay mapanganib dahil madalas itong nagtatago sa anyo ng pahinga at pag-aantay ng tamang oras. Hindi ito sumisigaw ng panganib at hindi rin agad nagpapakita ng kapalit na sakit o kaparusahan. Sa panlabas, tila normal lamang ang magpaliban dahil pakiramdam ay may bukas pa naman. Ngunit sa loob, unti-unti nitong sinasanay ang isip na umiwas sa bigat ng pananagutan. Dito nagsisimulang mabuo ang isang buhay na puno ng panghihinayang na hindi agad namamalayan. Ang oras ay hindi emosyonal at hindi marunong umunawa sa dahilan ng tao. Patuloy itong umaandar kahit may takot, pagod o pag-aalinlangan sa dibdib. Kapag piniling ipagpabukas ang mahalagang kilos, kusang isinusuko ang kapangyarihan sa oras. Hindi nito iniipon ang mga sandaling hindi ginamit at hindi nito ibinabalik ang mga pagkakataong hinayaan lamang lumipas. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang disiplina ay isang tahimik na anyo ng pagrespeto sa sarili. Ang paulit-ulit na pagpapaliban ay hindi simpleng katamaran kundi isang uri ng pag-iwas sa sariling tungkulin. Hindi ito palaging dahil sa kakulangan ng kakayahan o talino. Kadalasan, ito ay bunga ng pagpili sa panandaliang ginhawa kaysa sa pangmatagalang katatagan. Sa bawat pag-iwas, may bahaging humihina sa karakter ng tao. Ang maliit na desisyong ipagpabukas ang isang mahalagang gawain ay nagiiwan ng mahabang bakas sa buhay. Unti-unti itong umaabot sa paraan ng pagtatrabaho at sa kalidad ng mga relasyon. Nadadala nito ang pakiramdam ng kawalan ng direksyon at kumpiyansa. Sa paglipas ng panahon, nagsisimulang masira ang tiwala sa sariling salita at pangako. Kapag hindi na matibay ang tiwala sa sarili, doon nagsisimula ang tahimik na pagkawasak. Naniniwala ang mga Stoic na ang tunay na kontrol ay nakikita sa kilos, hindi sa paliwanag. Hindi lahat ng araw ay puno ng sigla at hindi lahat ng oras ay may kasamang gana. Ngunit bawat araw ay may responsibilidad na hindi maaring ipagkait sa sarili. Ang taong marunong kumilos kahit mabigat ang loob ay mas malaya kaysa sa taong sunod sa damdamin. At sa sandaling talikuran ng ugali ng pagpapaliban, doon nagsisimula ang mabagal, ngunit matibay na pag-angat ng buhay. Ugali number 2. Tahimik na paghingi ng aprobasyon ng iba. Ang ugaling ito ay mapanlinlang dahil kadalasan itong nagtatago sa anyo ng pagiging maayos at madaling pakisamahan. Sa panlabas, tila hangad lamang nito ang kapayapaan at pag-iwas sa alitan sa kahit anong sitwasyon, ngunit sa loob, unti-unti nitong inililipat ang kapangyarihan ng pagpapasya mula sa sarili papunta sa opinyon ng ibang tao. Kapag nasanay ang isang tao na laging sumilip sa reaksyon ng paligid, dahan-dahang humihina ang kanyang paninindigan.
Dito nagsisimulang mawala ang malinaw na direksyon at tunay na identidad ng buhay. Ang patuloy na paghahanap ng pagsang-ayon ay nagiging tahimik, ngunit malalim na anyo ng pagkaalipin. Hindi ka na kumikilos ayon sa iyong pinahahalagahan, kundi ayon sa inaasahan ng iba. Ang bawat desisyon ay inuuna ang takot na hindi magustuhan kaysa sa katotohanang nais mong sundin. Ang bawat hakbang ay sinusukat sa dami ng papuri o pagtanggap na matatanggap. Sa ganitong paraan, unti-unting nawawala ang sariling boses at napapalitan ng ingay ng opinyon ng mundo. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang opinyon ng ibang tao ay itinuturing na bagay na wala sa saklaw ng kontrol ng isang individual. Kapag ibinatay ang halaga ng sarili sa panlabas na pagkilala, nagiging marupok at pabago-bago ang pagkatao. Isang puna lamang ay sapat para yumanig ang kumpiyansa. Isang hindi pagsang-ayon ay kayang pigilan ang isang desisyong dapat sana ay matagal nang ginawa. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga Stoic na mapanganib ang labis na pagkapit sa paghanga ng iba. Ang taong laging naghihintay ng pahintulot ng mundo ay bihirang makausad ng malayo. Mas pinipili niya ang ligtas na imahe kaysa sa tapat na direksyon. Mas inuuna niya ang pagtanggap ng lahat kaysa sa paninindigan sa sariling prinsipyo. Sa paglipas ng panahon, napapansin niyang maraming landas ang hindi niya tinahak. Hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil nanaig ang takot sa paghuhusga. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na lakas ay nagmumula sa panloob na katahimikan at malinaw na paninindigan. Hindi lahat ng tao ay makakaunawa sa iyong mga desisyon at hindi rin ito isang obligasyon. Ang mahalaga ay buo at malinaw ka sa mga halagang pinipili mong ipaglaban. Kapag tumigil ka sa paghingi ng pagsang-ayon ng iba, nagsisimulang bumalik ang direksyon ng iyong buhay. At sa katahimikang iyon, unti-unting tumitibay ang respeto at tiwala mo sa sarili. Ugali number 3, tahimik na pag-iwas sa sariling damdamin. Ang ugaling ito ay kadalasang napagkakamalang katatagan at pagiging matibay sa harap ng mabibigat na hamon ng buhay. Sa panlabas, tila kalmado at kontrolado ang isang taong bihirang magpakita ng emosyon. Ngunit sa loob, may mga damdaming patuloy na naiipon ng walang malinaw na espasyo upang mailabas o maproseso. Ang pag-iwas sa sariling nararamdaman ay hindi pagkawala ng bigat kundi tahimik na pag-iipon nito sa paglipas ng panahon. Dito nagsisimulang mabuo ang panloob na pagod na hindi agad nakikita, ngunit unti-unting sumisira sa lakas ng loob. Kapag hindi hinaharap ang sariling damdamin, ang isip ay gumagawa ng sarili nitong paraan upang ipaalala ang mga ito. Lumilitaw ang mga ito sa anyo ng biglaang iritasyon, kawalan ng sigla, at hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Ang emosyon na hindi kinikilala ay hindi nawawala kundi nagbabago lamang ng anyo at paraan ng paglabas. Habang mas matagal itong iniiwasan, mas nagiging mabigat ang impluwensya nito sa mga kilos at desisyong ginagawa araw-araw. Sa ganitong paraan, ang pag-iwas sa damdamin ay tahimik na humahadlang sa malinaw at mahinahong pag-iisip. Sa pananaw ng Stoic philosophy, hindi kahinaan ang pagkilala sa damdamin, kundi isang anyo ng malalim na karunungan. Ang emosyon ay likas na tugon ng tao na dapat unawain at ilagay sa tamang konteksto, hindi supilin o itaboy. Kapag tinatanggihan ang sariling nararamdaman, tinatanggihan din ang mahalagang impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng sarili. Ang galit, lungkot at takot ay may dalang mensahe tungkol sa hangganan, halaga at pangangailangan. Ang hindi pakikinig sa mga mensaheng ito ay naglalayo sa tao sa kanyang sariling katotohanan. Ang taong sanay umiwas sa sariling damdamin ay unti-unting nagiging manhid sa kung ano ang nangyayari sa loob niya. Nahihirapan siyang tukuyin kung ano ang tunay na mahalaga at kung alin ang matagal nang dapat pakawalan. Ang mga desisyon ay nagiging automatiko at hindi na nakaugat sa malinaw na pag-unawa sa sarili. Sa paglipas ng panahon, nararamdaman ang kawalan ng sigla kahit walang malinaw na dahilan o problema. Ito ang tahimik na epekto ng matagal na pagtakbo palayo sa sariling loob at katotohanan. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon kundi malinaw at disiplinadong pag-unawa rito. Ang taong marunong umupo kasama ang sariling damdamin ay mas matatag sa harap ng kaguluhan ng mundo. Hindi siya basta natatangay ng bugso dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ng bawat nararamdaman. Sa sandaling harapin ang emosyon ng may katapatan at disiplina,
nagsisimulang luminaw ang direksyon ng buhay. At sa linaw na iyon, unti-unting nabubuo ang panloob na lakas na hindi madaling mabuwag ng anumang pagsubok. Ugali number 4, tahimik na pag-iwas sa pananagutan. Ang ugaling ito ay madalas nagtatago sa anyo ng mga dahilan na tila makatwiran at madaling ipaliwanag. Sa panlabas, parang normal lamang ang umiwas muna at mag-antay ng mas angkop na pagkakataon. Ngunit sa loob, may unti-unting paglayo sa bigat ng responsibilidad na dapat sana ay hinaharap. Kapag nasanay ang isang tao na ipasa ang bigat sa sitwasyon o sa ibang tao, humihina ang kanyang panloob na lakas. Dito nagsisimulang mabuo ang isang buhay na kontrolado ng takot sa pananagutan. Ang pag-iwas sa pananagutan ay hindi laging lantad at madalas ay tahimik na nangyayari araw-araw. Ito ay makikita sa mga desisyong hindi ginagawa at sa mga salitang hindi binibigkas sa tamang oras. Ang bawat pag-atras ay nag-iiwan ng puwang kung saan pumapasok ang pag-aalinlangan at kawalan ng direksyon. Habang mas pinipili ang pag-iwas, mas lumalaki ang pakiramdam na hindi kayang humawak ng sariling buhay. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng aksyon ay nagiging isang ugali na mahirap nang putulin. Sa Stoic philosophy, ang pananagutan ay itinuturing na pundasyon ng dignidad ng tao. Ang hindi pag-angkin sa sariling kilos ay pagtalikod sa kapangyarihang humubog ng sariling landas. Hindi kontrolado ng tao ang lahat ng pangyayari, ngunit kontrolado niya ang kanyang tugon dito. Kapag tinanggihan ang pananagutan, tinatanggihan din ang pagkakataong matuto at tumibay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Stoic ay nagbibigay halaga sa tahimik, ngunit matatag na pag-ako sa sariling gawain. Ang taong umiiwas sa pananagutan ay madalas nakararanas ng panloob na bigat na hindi niya maipaliwanag, may pakiramdam ng pagkakulong. Kahit walang malinaw na humahawak sa kanya, ang buhay ay tila paulit-ulit na umiikot sa parehong problema. Hindi dahil malupit ang mundo, kundi dahil walang malinaw na pag-angkin sa sariling bahagi nito. Sa ganitong kalagayan, ang pag-unlad ay nananatiling malayo at hindi maabot. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pag-ako sa sariling papel sa buhay. Ang taong marunong humarap sa pananagutan ay hindi perpekto ngunit buo ang loob. Hindi siya umaasa sa swerte o sa pagkakamali ng iba upang umusad. Sa sandaling yakapin ang responsibilidad ng may tapang at katahimikan, nagsisimulang bumalik ang direksyon. At sa direksyong iyon, unti-unting nabubuo ang buhay na may tibay at sariling paninindigan. Ugali number 5, tahimik na pagkukumpara ng sarili sa iba. Ang ugaling ito ay nagsisimula sa isang simpleng pagtingin na tila walang masamang intensyon sa simula. Sa unang sandali, parang normal lamang ang mapansin ang tagumpay, bilis at estado ng buhay ng ibang tao. Ngunit habang tumatagal, ang paghahambing ay nagiging pamantayan ng sariling halaga at kakayahan. Unti-unting nabubuo ang pakiramdam na laging may kulang at palaging may nauuna. Dito nagsisimulang maubos ang lakas ng loob nang hindi agad namamalayan. Ang patuloy na pagkukumpara ay tahimik, ngunit epektibong nagnanakaw ng kapayapaan ng isip. Hindi mo na napapansin ang sarili mong pag-usad dahil abala ka sa pagsukat ng distansya ng iba. Ang bawat tagumpay ng kapwa ay nagiging paalala ng mga bagay na wala ka pa sa kasalukuyan. Ang bawat progreso nila ay nagiging tanong sa sariling kakayahan at direksyon. Sa ganitong paraan, nawawala ang kasiyahan kahit may mga personal na naabot. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang landas ng bawat tao ay natatangi at hinuhubog ng magkakaibang pangyayari at panahon. Ang paghahambing ay isang uri ng pagkalimot sa katotohanang magkaiba ang tungkulin at oras ng bawat isa. Kapag inihalin tulad mo ang sarili sa iba, nilalabag mo ang sarili mong takdang takbo. Ang bunga nito ay pagkabagabag na hindi madaling maipaliwanag o mapangalanan. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga Stoic na walang saysay ang pagsukat ng buhay gamit ang pamantayan ng iba. Ang taong nalululong sa pagkukumpara ay bihirang makaramdam ng tunay na kasapatan. Kahit may malinaw na progreso, palaging may pakiramdam na hindi pa rin sapat ang nagagawa. Ang lakas at oras ay naubos sa pagtingin sa labas, imbes na sa paghubog ng sariling loob. Sa paglipas ng panahon, humihina ang tiwala sa sariling kakayahan at direksyon. Ang pag-unlad ay bumabagal, hindi dahil sa kakulangan kundi dahil sa kalituhan ng pansin. Itinuturo ng mga Stoic na ang tanging makatarungang sukatan ng pag-asenso ay ang sarili mong kahapon.
Ang taong marunong tumingin sa sariling hakbang ay mas may kapayapaan at malinaw na direksyon. Hindi siya nagmamadali dahil nauunawaan niya ang sariling ritmo at proseso. Sa sandaling itigil ang paghahambing at ituon ang pansin sa sariling landas, unti-unting bumabalik ang lakas ng loob. At sa katahimikang iyon, nabubuo ang kumpiyansang hindi umaasa sa buhay o tagumpay ng iba. Ugali number 6, tahimik na pagbabaliwala sa sariling hangganan. Ang ugaling ito ay madalas nagmumula sa malalim na pagnanais na maging maunawain at palaging naroroon para sa iba. Sa panlabas, tila isa itong malinaw na anyo ng kabutihan at malasakit na hinahangaan ng marami. Ngunit sa loob, unti-unti nitong inuubos ang lakas, oras at respeto na dapat sana ay inilalaan din sa sarili. Kapag palagi mong inuuna ang pangangailangan ng iba at isinasantabi ang sarili mong limitasyon, may bahaging napapabayaan. Dito nagsisimula ang pagkapagod na hindi kayang pagalingin ng pahinga o tulog. Ang hindi pagtatakda ng malinaw na hangganan ay nagiging tahimik na paanyaya sa pagsasamantala ng kapaligiran. Hindi dahil likas na masama ang mundo, kundi dahil walang malinaw na linya na ipinapakita kung hanggang saan ka lamang. Kapag nasanay ang mga tao na palagi kang pumapayag at laging handang magbigay, nakakalimutan nilang ikaw ay may hangganan din. Ang oras, lakas at emosyon ay patuloy na hinihila hanggang sa maramdaman mong ikaw ay unting nauubos. Sa puntong ito, ang kabaitan ay nagiging sanhi ng sariling pagkasira at panloob na pagkalugmok. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang pagtatakda ng hangganan ay isang anyo ng karunungan at paggalang sa sarili. Ang taong marunong magtakda ng limitasyon ay may malinaw na pag-unawa sa kanyang tungkulin at kakayahan. Hindi lahat ng hinihingi ay nararapat pagbigyan at hindi lahat ng problema ay kailangang pasanin. Kapag hindi mo pinrotektahan ang sarili mong hangganan, nilalabag mo rin ang dignidad na dapat sana ay inaalagaan. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga Stoic ang maingat na pagpili kung saan ilalaan ang lakas at panahon. Ang taong walang malinaw na hangganan ay madalas nagkakaroon ng tahimik na galit at nakatagong sama ng loob. Hindi dahil sa tahasang pananakit ng iba, kundi dahil sa sariling patuloy na pagsuko at pagkalimot sa sarili. Ang mga emosyon ay naiipon sa loob hanggang sa bigla itong lumabas sa hindi inaasahang paraan. Maaaring ito ay sa anyo ng paglayo, pananahimik o panloob na panunumbat. Ito ang natural na bunga ng matagal na pagbaliwala sa sariling limitasyon at pangangailangan. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na balanse sa buhay ay nagmumula sa malinaw na paggalang sa sarili. Ang taong marunong magsabi ng hindi ay hindi mahina kundi may matatag na paninindigan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat hangganan na kanyang itinatakda sa mundo. Sa sandaling igalang mo ang sarili mong limitasyon, unti-unti rin itong igagalang ng iba. At sa katahimikang iyon, dahan-dahang bumabalik ang lakas, kapayapaan at malinaw na direksyon ng buhay. Ugali number 7, tahimik na pagkapit sa nakaraan. Ang ugaling ito ay madalas nagmumukhang katapatan sa alaala at isang uri ng paggalang sa mga nangyari sa buhay. Sa panlabas, tila marangal ang hindi pagkalimot sa sakit, pagkakamali, at mga karanasang minsang humubog sa pagkatao. Ngunit sa loob, unti-unti nitong itinatali ang isip at damdamin sa mga bagay na wala ng kapangyarihang baguhin. Kapag ang puso ay patuloy na bumabalik sa nakaraan, nawawalan ng buong lakas at atensyon ang kasalukuyan. Dito nagsisimula ang isang buhay na tila umaandar araw-araw ngunit hindi tunay na umuusad. Ang pagkapit sa nakaraan ay tahimik na nagiging pabigat sa bawat desisyong ginagawa sa kasalukuyang panahon. Ang mga dating sugat ay nagiging batayan ng mga bagong takot at pag-aalinlangan. Ang mga lumang pagkakamali ay nagiging dahilan ng pag-iwas sa mga bagong pagkakataon at hamon. Sa bawat pag-alalang walang layuning pagkatuto, may enerhiyang unti-unting nauubos. Sa ganitong paraan, ang nakaraan ay nagiging isang hindi nakikitang bilangguan ng kasalukuyang buhay. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan maliban sa kapangyarihang ibinibigay mo rito. Hindi na ito kabilang sa mga bagay na maaari pang kontrolin o baguhin sa anumang paraan. Kapag patuloy mong dinadala ang bigat nito, kusa mong pinapahirapan ng sarili sa paglalakbay ng buhay. Ang karunungan ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ng tamang paglalagay ng alaala sa nararapat nitong lugar. Ito ang dahilan
kung bakit itinuturo ng mga Stoic ang tahimik na pagtanggap at marangal na pagbitaw. Ang taong nakakapit sa nakaraan ay madalas nakararanas ng pakiramdam na may kulang sa kasalukuyan. Hindi dahil may tunay na kakulangan, kundi dahil ang isip at damdamin ay nananatili sa ibang panahon. Ang saya ay nahahati at ang lakas ay hindi lubos na naipapakita sa kasalukuyang sandali. Sa paglipas ng panahon, napapansin niyang paulit-ulit ang parehong emosyon at suliranin. Hindi dahil hindi siya nagbabago, kundi dahil may bahagi ng sarili na patuloy na tumatangging bumitaw. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kakayahang mabuhay ng buo sa kasalukuyan. Ang taong marunong matuto mula sa nakaraan, ngunit hindi nagiging bihag nito, ay mas magaan ang bawat hakbang. Hindi niya itinatanggi ang nangyari, ngunit hindi rin niya hinahayaan itong magdikta ng kanyang bukas. Sa sandaling piliin ang pagbitaw ng may katahimikan, pag-unawa at dignidad, nagsisimulang lumuwag ang loob. At sa pagluwag na iyon, unti-unting bumabalik ang lakas upang harapin ang buhay ng mas malinaw at buo. Ugali number 8, tahimik na pagpapabaya sa sariling pag-unlad. Ang ugaling ito ay madalas nagkukubli sa anyo ng pagiging abala at pakiramdam na sapat na ang kasalukuyang kalagayan. Sa panlabas, tila maayos ang lahat dahil may trabaho, may gawain at may pang-araw-araw na responsibilidad. Ngunit sa loob unti-unti nitong pinapahina ang pagnanais na matuto umunlad at palawakin ang kakayahan ng isip. Kapag nasanay ang isang tao na manatili kung nasaan siya ngayon, humihinto ang paglago kahit patuloy ang pag-ikot ng oras. Dito nagsisimula ang isang buhay na puno ng galaw, ngunit walang malinaw na pag-asenso. Ang pagpapabaya sa sariling pag-unlad ay hindi nangyayari sa isang malaking desisyon, kundi sa sunod-sunod na maliliit na pagwawalang bahala. Ito ay makikita sa patuloy na pag-iwas sa mga hamon na maaaring magpalawak ng kakayahan. Ang isip ay unti-unting nasasanay sa komportable at pamilyar na estado. Habang mas tumatagal ang ganitong pamumuhay, mas lumalakas ang takot sa pagbabago at paglabas sa nakasanayan. Sa ganitong paraan, ang potensyal ay nananatiling tahimik at hindi nagagamit. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang pag-unlad ng sarili ay isang tungkulin ng may malay na isip, hindi isang luho lamang. Ang kakayahang mag-isip ng mas malinaw at kumilos ng mas mahusay ay responsibilidad na dapat alagaan araw-araw. Kapag pinabayaan ang sariling paghubog, nililimitahan din ang kakayahang maging kapaki-pakinabang sa sarili at sa mundo. Ang hindi pag-unlad ay hindi neutral na kalagayan kundi isang tahimik na pag-atras. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ng mga Stoic ang araw-araw na pagsasanay ng isip, asal at karakter. Ang taong hindi inaalagaan ang sariling paglago ay madalas nakararanas ng panloob na pagkabagot at kawalan ng sigla. May pakiramdam na may kulang kahit wala namang malinaw na problema o kakulangan. Ang sigla ay unti-unting nawawala at napapalitan ng automatikong paggalaw sa buhay. Sa paglipas ng panahon, nagiging mabigat ang bawat araw kahit hindi naman mabigat ang mga gawain. Ito ang tahimik na epekto ng isang buhay na hindi na hinahamon ang sarili. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa patuloy na paghubog ng karakter at paglinaw ng isip. Ang taong marunong maglaan ng oras sa sariling pag-unlad ay mas may direksyon at layunin sa bawat hakbang. Hindi niya hinahabol ang papuri ng iba, kundi ang pagiging mas mahusay kaysa sa sarili niyang kahapon. Sa sandaling piliin ang paglago, kahit may kaunting discomfort, nagsisimulang gumalaw muli ang buhay. At sa galaw na iyon, unti-unting bumabalik ang sigla, tiwala at malinaw na pagtingin sa hinaharap. Ugali number 9, tahimik na pagpigil sa sariling potensyal. Ang ugaling ito ay kadalasang nagmumula sa malalim na takot na magkamali at mabigo sa harap ng mundo. Sa panlabas, tila maingat, praktikal at mapag-ingat ang isang taong bihirang sumubok ng bago. Ngunit sa loob, unti-unti nitong pinipigil at sinasakal ang likas na kakayahang umangat at lumawak. Kapag palaging pinipili ang ligtas at pamilyar, ang potensyal ay nananatiling nakakulong at hindi nahahamon. Dito nagsisimula ang isang buhay na puno ng mga tanong na kung sana at pwede sana. Ang pagpigil sa sariling potensyal ay tahimik na nagtatago sa likod ng mga dahilan at pag-aantay ng tinatawag na tamang panahon. Ito ay makikita sa mga pagkakataong
hindi sinunggaban at mga pangarap na hindi kailanman sinimulan. Ang isip ay unti-unting nasasanay sa paniniwalang mas mabuti nang huwag sumubok kaysa maranasan ang sakit ng pagkakamali. Habang tumatagal, ang takot ay nagiging bahagi na ng paraan ng pag-iisip. Sa ganitong paraan, ang kakayahan ay nananatiling hindi nasusubukan at hindi nahuhubog. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang potensyal ay isang tungkulin na dapat gampanan at hindi isang bagay na dapat itago. Hindi kontrolado ng tao ang magiging resulta ng kanyang pagsubok, ngunit kontrolado niya ang kanyang pagkilos. Kapag pinili mong pigilan ang sarili dahil sa takot, kusang tinatalikuran mo ang lakas na nasa iyong kamay. Ang pagkabigo ay hindi kaaway ng pag-unlad, kundi isang guro ng tibay at karunungan. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga Stoic na mas mapanganib ang hindi pagkilos kaysa sa pagkakamali. Ang taong patuloy na pinipigil ang sarili ay madalas nakararanas ng pakiramdam na may kulang sa kanyang buhay. May tahimik na inggit sa mga taong sumusubok kahit hindi perpekto ang kanilang hakbang. Ang loob ay puno ng pagnanais at ideya, ngunit kulang sa tapang upang kumilos. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagnanais ay napapalitan ng panghihinayang at pagsisisi. Ito ang bigat ng mga pagkakataong hindi kailanman hinarap ng buong tapang. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang kumilos sa kabila nito. Ang taong pumipili na gamitin at subukin ang kanyang kakayahan ay mas buo ang pagkatao. Hindi siya sigurado sa magiging resulta, ngunit malinaw sa kanyang intensyon at direksyon. Sa sandaling itigil ang pagpigil sa sarili at magsimulang kumilos, unti-unting nagbubukas ang mga pintuan ng pagkakataon. At sa pagbubukas na iyon, dahan-dahang nabubuo ang isang buhay na naayon sa tunay na kakayahan at layunin. Ugali number 10, tahimik na pagkalimot sa sariling prinsipyo. Ang ugaling ito ay dumarating hindi bilang isang biglaang pagtataksil sa sarili kundi bilang unting pag-ayos sa kagustuhan ng paligid. Sa panlabas, tila praktikal at matalino ang pagbabago ng paninindigan upang makibagay at maiwasan ang gulo. Ngunit sa loob, may bahaging dahan-dahang napuputol sa kung sino ka talaga at kung ano ang pinahahalagahan mo. Kapag ang prinsipyo ay inilalabas lamang, kapag maginhawa at itinatago kapag mahirap, nawawala ang bigat ng sariling salita. Dito nagsisimula ang isang buhay na puno ng kompromiso, ngunit kulang sa tunay na dignidad. Ang pagkalimot sa sariling prinsipyo ay tahimik na nangyayari sa maliliit at paulit-ulit na desisyong ginagawa araw-araw. Makikita ito sa mga sandaling pinipiling manahimik kahit malinaw na may mali. Sa mga pagkakataong sumasabay, kahit alam sa loob na may nilalabag na hangganan, habang mas nasasanay ang sarili sa ganitong galaw, mas humihina ang panloob na tinig na dati ay malinaw. Sa paglipas ng panahon, nagiging mahirap tukuyin kung alin ang tunay na paniniwala at alin ang hinubog lamang ng takot. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang prinsipyo ay haligi ng pagkatao at hindi palamuti ng imahe. Ito ang nagsisilbing gabay kapag magulo ang paligid at bago ang opinyon ng mundo. Kapag isinuko ang prinsipyo kapalit ng pansamantalang ginhawa o pagtanggap, isinusuko rin ang sariling direksyon. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, ngunit ang sariling halaga ay hindi dapat ipagpalit. Ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng mga Stoic ang katapatan sa sariling prinsipyo higit sa papuri ng iba. Ang taong unti-unting nakakalimot sa sariling prinsipyo ay madalas nakararanas ng panloob na pagkakawatak. May pakiramdam na may mali sa loob kahit walang malinaw na dahilan o pangyayari. Ang kumpiyansa ay bumababa dahil ang sarili ay hindi na matibay na sandigan. Sa bawat desisyong salungat sa loob, may bahaging humihina at napapagod. Ito ang tahimik na epekto ng matagal na pakikipagkasundo sa mga bagay na hindi tugma sa sarili. Itinuturo ng mga Stoic na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagkakatugma ng kilos at prinsipyo. Ang taong tapat sa sariling paninindigan ay maaring hindi laging tanggap, ngunit buo ang loob at malinaw ang direksyon. Hindi niya kailangan ng palakpak upang malaman ang kanyang halaga. Sa sandaling ibalik ang bigat sa sariling prinsipyo at panindigan ito, nang may katahimikan at tapang, nagsisimulang bumalik ang lakas. At sa lakas na iyon,
dahan-dahang nabubuo ang isang buhay na may dangal, linaw at matibay na pagkakakilanlan. Ang bawat ugaling tinalakay natin ay hindi lamang salamin ng pagkakamali, kundi paanyaya sa mas malalim na kamalayan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat sa sarili sa bawat araw. Na ikaw ay humihinga at kumikilos. Itinuturo ng Stoic philosophy na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tahimik na desisyon na harapin ang sarili ng walang palusot. Hindi mo mababago ang mundo agad, ngunit maaari mong baguhin ang paraan ng iyong pagharap dito. At sa pagbabagong iyon, unti-unting nabubuo ang isang buhay na may direksyon, disiplina at panloob na kapayapaan. Tandaan mo na ang oras ay hindi naghihintay at ang potensyal ay hindi mananatiling pasensyoso magpakailanman. Ang bawat araw na lumilipas ay pagkakataong piliin ang tapang kaysa sa takot at prinsipyo kaysa sa ginhawa. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang hakbang, basta malinaw ang iyong intensyon at tapat ang iyong kilos. Ang Stoic ay hindi umaasa sa motibasyon, kundi sa disiplina at malinaw na pag-unawa sa tungkulin sa sarili. Sa sandaling piliin mong mabuhay, nang may kamalayan nagsisimula ang tunay na pag-angat. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalamang hindi ibinabahagi ay kaalamang nasasayang. Ang mensaheng hindi na ipapasa ay aral na hindi nagkakaroon ng buhay. Kung may natutunan ka ngayon, hayaan mo itong umabot sa iba na maaaring tahimik na lumalaban sa loob. At sa sama-samang pagmulat, unti-unti nating binubuo ang isang mas matibay, mas malinaw at mas may saysay na buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.